really, sa sarili mong buhay, may wish ka pa ba? Because you are now 29 years young. Yes, ang wish ko sa sarili ko siguro yung good health pa rin and good health for my family and the people I love. You know, you have it all. You have it all. You're very beautiful. You're very successful. You're one of the country's biggest YouTubers. What else does Ivana Alawi want? Ha! Siguro I want my own family soon. A loving husband, a faithful husband, and a big family. Gusto ko maraming anak. What are the Yes. qualities that you want in a man? Importante po sa akin yung loyal and humble. Sobra yun talaga. Yun yung turn off ko kasi pag mayabang yung lalaki and mapagmahal sa pamilya. Kasi Tama ilang yan. beses na akong naloko. Really? Oo. Did someone ever cheat on you? Yes! No, really. Yes, kala mo gwapo. Ayun, nagburay mo nga yung I mic. cannot believe that a guy would cheat on you, really. Sinasabi nila, ay, ang ganda-ganda mo, niloko ka. Eh, pag lalaki kasi, pag sira ulo, lulukoyin ka. Kung ano mang itsura mo, kung wala silang contentment at wala silang loyalty at hindi ka talaga, they don't really treasure you and your feelings, they're gonna cheat. Kasi they're not using their head, they're using their, diba? Oo. So you've had a boyfriend that's cheated. Boyfriends. Boyfriends cheat on you Dalawa kasi. From, Cheat on you repeatedly? Apa. Grabe. Hindi, yung isa, break agad. Oo. Pero yung isa, sabi ko, baka nagkamali lang. Patawarin ko na kasi wala naman perfect. Ay, wag mong gawin yun. Uulitin lang niya. Kasi minsan bulag po ako. Or sasabihin ko, baka naman nagkamali lang siya. Baka mali ako ng Pero yung pag dinadala ko na kasi agad sa pamilya ko. You are half Moroccan, half Filipino. Your mother was an OFW. And yung tatay mo, he passed away, right? What was your relationship like with him? Very iba yung culture po ng Moroccans or ng Arabs in general. Iba yung trato nila. They're very strict and they're very conservative. Maingat talaga sobra. Kahit po sa pananamit, kailangan naka long sleeve, bawal yung sleeveless, bawal shorts, bawal ka makipagkaibigan sa lalaki. So growing up, ganun po yung nangyari po. Pagdating ko dito sa Pilipinas, para ako na culture shock. Kasi nakita ko nanay ko naka-sleeveless. Maraming mga kausap, kahit lalaki, walang mali siya, there's nothing wrong. Tapos, unti-unti ako na parang, okay naman pala, it's not bad. It's bad if you do something else. Di ba yung mas malala, yung mga magnakaw, magsinungaling, or stuff like that. Pero yung pagsuot ng sleeveless and just loving yourself, walang mali doon. At pagkakaroon ng mga lalaking kaibigan, okay lang. So you and your dad, for example, alam ko 3 babae kayo. Apo. And then you have 1 brother. What was it like growing up? Yung dad ko is Moroccan, pero his business, tas yung family niya, doon na po sa Bahrain. Okay. So we grew up in Bahrain, and I stayed there until I was 5 years old or 6, di ko na matandaan. Tapos, naghiwalay na po yung parents ko. Kasi lagi po sila nag-aaway. Physical, but hindi po sa akin, sa nanay ko mostly. Which is very sad kasi nung nakikita ko, it's mahirap sa bata yun eh. When you witness yung police and bugbugan nila, Ang tindi pala ng pinagdaanan mo. napagod na yung nanay ko kasi it's been happening for so long and hindi na niya kinaya pero she was pregnant with Mona so umuwi po siya sa Pilipinas. Tapos after 1 year inuwi na yung tatay ko na bagong girlfriend niya who was 18 years old. Nagulat ako, parang sabi ko, ni-replace na yung nanay ko. Eh hindi ko talaga gusto yung babae kasi feeling ko pinaperahan lang niya yung tatay ko. She doesn't really love him. Hindi niya talaga kami mahal kasi iba yung trato niya sa amin. So inaaway ko siya. Talagang kahit 5 years old, 6 years old, lumalaban ako. Ako yung pinaka masama ugali sa magkakapatid. Kasi ako talaga yung, Na ikaw pinakamatapang. Okay. Talagang, hi, get out of this house. Hindi ka taga rito. Hindi ka namin mahal at never ka namin. Kasi maldita siya. Eh, maldita din naman ako. Kasi wala naman siyang karapatan. Sino ka ba? Bigla kang dating. Tapos prinsesa ka. Reyna daw siya sa house. To the point na binabato ko na siya. Tapos pinagalitan ako ng tatay ko. Kasi dinala po niya ako sa ospital, yung girlfriend. May chickenpox ako. Tapos sabi ng doctor, who's that? Is that your mom? No, she's not my mom. I just caught her in the road. May nagbaga ng tatay. Ganun ka na nun. Pero wait, sa Bahrain ito. Apo. And then ang nanay mo umuwi ng Pilipinas. So what age kayo sumunod? Ako lang po. Okay. Age 6. At Pinapili 6. Eh yung 3 mong kapatid? Hindi po sila sumama agad. Mga
1 or 2 years. How difficult was it when your parents separated? Your mom had to work. Yeah. Hindi siya sinusuportahan ng tatay ko. Kasi yung rule ng tatay ko, if you leave, wala ka nang pwedeng dalhin. Or hindi kita susuportahan. Bahala ka sa buhay mo. Eh, nanay ko palaban din. Okay, kaya ko. Kaya ko mabuhay nang wala ka. So she really proved. Kahit may anak siya, si Mona, single mom, nag-aano siya, manicure, pedicure, ganyan. Tapos yung kapatid ko magtitinda ng melon juice sa labas. Yung ano lang, sa kapitbahay may kitinda, tapos bibigyan siya ng 50, 20 pesos. Ganyan. Gaano kahirap ang buhay niyo noon? Ako, Miss Caro, nagulat po talaga ako kasi akala ko bongga ng buhay niya dito. For her to leave us all there. So sabi ko, siguro magandang-maganda yung buhay niya dito. Pagpunta ko dito, may time yung aircon. Sobrang liit po ng kwarto. Yung ref, hindi po nila sinasaksak kasi mahal sa kuryente. So para lang siyang cabinet. Tapos may padlock pa yung lola ko kasi nga Oo. mahal yung mga nasa loob, mga delata, mga ganon, bawal mong galawin. Tapos paglabas mo, ang dami nagliliparang ipis. Oo. Nawala na kasi yung bahay na yun, pero katabi, paglabas mo kasi po ng pinto, kanal na siya. So, puro rats, cockroaches, and all. So, dapat 6 p.m. makapasok ka na ng pinto. Otherwise, liliparang ka talaga ng ipis. Yun yung... Pero paano kayo napagtapos ng nanay mo? Bilib ako Ay, hindi po. Yung tatay ko kasi hindi naman po niya kami natitiis. Nakita niya yung situation, kung saan po kami nakatira, tapos kinausap na niya yung mama ko na, o sige, yung mga bata, kailangan natin paaral sa magandang school, kasi importante sa kanya talagang education. So, pinaaral niya po kami, pero pakonti, pag nag-aaway sila, biglang stop na naman yung allowance, biglang wala na, biglang bala na kaming lahat, ganun. Pag nag-aaway. That's a hard life. Yes, parang hindi mo sure kung meron pa ba next month or kailangan ba namin mag-work, anong mangyayari. So, What was your dream when you were growing up? What did you want to be? I wanted to be a housemaid. A housemate. Maid. Katulong. Helper. Kala ko po housemate ng PBB. Gusto mo noon maging kasambahay? Yes. Hindi iisipin ng marami yan. Ano po kasi yung helper na naging nanay-nanayan ko. Na-inspire talaga ako sa mahal na mahal ko po kasi siya. And that's why ganun ako sa mga helpers. Talagang I treat them as family. Kasi ganun po ako pinalaki. And yun, nung nakikita ko siya, gusto ko maging ganyan. Kasi mahal na mahal ko talaga. Pero nakapag-college ka, you told me, di ba? Culinary ang Culinary course and mo. pastry arts. So nung una, gusto mo maging kasambahay. You wanted to be a Yes. helper. Tapos? Tapos nag-iba na, nung tumatanda na ako, sabi ko, I love fashion, I love mga clothes, ganyan. Gusto ko fashion designer. Okay. Eh, ayaw ng tatay ko. Dahil? Sabi niya, dapat marunong ka magluto para sa asawa mo. Akala ko po kasi para sa restaurant. Ayoko po sa restaurant namin. May restaurant po kasi tatay ko. So, sabi ko, ayoko magluto doon, Dad. Yun ba yung pangarap mo para sa akin? Kasi gusto ko magluto para sa mga mahal ko. Pero hindi pang business, hindi ko kaya. Sabi niya, hindi. Kailangan mo lang matuto magluto kasi importante yun pag mag-aasawa. So grabe rin na. Pero po sa lahat po na magkakapatid, ako lang yung pinilian niya ng course. Sila bahala sila kung anong gusto. Ako, sabi ko, Dad, it's so unfair. Hindi naman niya ako favorite. Hindi ko alam bakit. Did you feel loved, unloved, repressed? What was it like with your dad? Ay, no, mahal niya kami. Kasi he never had another family na parang nagkaroon siya ng anak sa labas or ano. Never. Kami na talaga yung main family niya. Pero I know na mahirap. Iba yung love kasi ng Pilipino. Yung tinuro talaga sa akin ng mama ko, which growing up talaga ever since na maganda is, huwag kang magkaroon ng sama ng loob sa tatay mo kasi tatay mo yan. Kung kami nag-aaway, huwag kang makisali. Bawal kang magkaroon ng sama ng loob. Always forgive. Pero ang bait ng nanay mo, ha? So she never badmouthed your father. Hindi po. So you forgave him. Opo, wala akong galit sa kanya ever since. So you grew up in a violent home. Traumatic ka? Do you think nagka-effect yun honestly sa'yo? With your own relationships? Depende eh, kasi I know mali yun. So dapat hindi mo gawin. I think depende sa tao kung paano mo dadalhin. And I take it as a lesson now. Huwag mong gawin sa iba. You started vlogging 2019, pero in 2015, you already were in showbiz. Trying. Okay, bakit mo naisip mag-YouTube ako, nagso-showbiz ka na? Hindi ko po naisip mag-vlog or ano na para sumikat or to
wala talaga sa utak ko. Yung kapatid ko lang, yung pamilya ko po laging natatawa sa akin. So, sabi nila, nakakatawa ka, tapos ibang-iba daw yung ugali ko. Kasi pag nasa ano ka pa, teleserye, di ba, hindi naman nila alam kung sino ka talaga. So, yung kapatid ko sabi niya, ate, mag-vlog ka kaya? Ako mag-e-edit. Siya daw, si Mona. Gaga, ano nung papakita ko? Boring-boring nung ano ko. Sabi niya, hindi, ano lang, just be yourself. Shopping, kain. Tapos dun po, sa kain natuwa po sila kasi matakaw po ako. Hoy, ilang taon ka na ba, ha? Anong chatmate? Parental guidance is required. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako nagdadamit. Mahirap paglaba, guys. But nakita mo, wow, masisikat ako dito. Hindi siya ganun eh. Hindi siya, wow, sisikat ako dito. Parang sabi ko, wow, nakikilala na nila ako. Kasi iba, pagpunta ko ng Dubai, uy, bala! Hala, kilala nila ako. Hindi noon sa nung nagsisimula ka mag-showbiz. Apo. Hindi doon. Kahit saan po, kahit sa kanto lang, maglakad ka o divisoria ko, okay lang. Tapos na-realize ko na nagkakagulo na, tapos pinagbabawal na nila. Huwag ka nagkakagulo, bawal, kailangan ganyan, kailangan magsabi ka muna sa admin. Ha? Dati okay naman ako dito. Sabi ko, wow, iba. I don't think it's just because of vlogging. I think perfect timing ni Lord. Kailan mo naramdaman na sikat ka na? Nung nung tumawag po ang ABS, sabi nila, may lead role ka na. Umuwi ka na. I think there's something. Hindi na to normal. I think umu-okay na yung career ko, yun po. Pero hindi siya yung, sikat ako. Kaya hindi po ganun. Parang sobrang saya ko. Kasi from being an extra, ngayon may lead role. Pero you would say, no, that YouTube was It a was a platform. very, very big stepping stone. Talaga, malaki ang tulong sa akin ng YouTube. Oo. Ikwento mo sino yung artista na bida nung nag-extra ka. Oh my gosh, si Mona. Di ba? Siya bida. Tapos ako yung, nanay ko kasi masyado niya ako pinipilit na isama sa show. To the point na maglalaro na lang, nakatalikod lang ako, ilagay mo yung anak ko dyan kay 400, okay yan. Tatalikod ako, tapos wala naman mukha, tapos background lang talaga. Likod ko. Yung nanay ko pa nag-send sa mga manager. Baka gusto niyo kunin yung anak ko, ito po siya, ito yung mukha niya. Sabi ko, ma, ano ba yan? Parang naman nilalako mo ko na trying hard na tayo na kunin mo na yung anak ko. So sabi ko, ma, tama na yan. Tama na. Yung nanay ko talaga. So sinend niya yung picture ko sa isang manager. Ay, maraming manager. Pero isa lang yung sumagot, si Sir Perry Lansigan. Okay. Sabi niya, dali mo sa akin yung anak mo. Sabi niya, tara yan! Ito Sabi ko, ma, hindi naman tayo sure kung pipirma tayo dyan or gusto lang niya ako makita. So pumunta ako, tapos sabi sa akin ng manager, kaya ba mag-sexy? Sabi ko, yes. Laban, di ba? So nag-sexy ka. Ano talaga, gusto ko din naman. Na Kasi mag-sexy. na-embrace ko na yung body ko na, sexy naman ako. Bakit ko itatago? Nag-playboy ka. Oo. Oo. Was that hard? My Wag. dad saw that bago Oo. siya namatay. And doon ako na parang okay naman. Kasi nung akala ko galit siya sa akin, syempre, papatayin. Ihari ako. Nung namatay po siya, nakita ko may text siya na, I'm proud of you no matter what. Ayaw din niya po kasi siya showbiz. Ayaw niya sa mga artista, ayaw niya kasi parang masyadong open, maraming judgmental and all. Pero yung text niya sa akin na, I'm proud of you. Okay na sa akin. So, wala akong pakialam sa mga basher. Kung tatay ko nga, okay naman siya sa... Basta wag maghubad ganon, wag. wag hubad todo. Oo. Basta yung... But you said no. I'm sure at one point, there were people who were asking you to do that? Yeah, but never. Okay naman yung sexy, two-piece, or Basta walang nakikita. Pero wag naman yung hubad-hubad. Tapos may no. Oo. Ano na yun? Respeto. Yeah. Have you ever had an indecent proposal? Marami. Gigil. How do you say no? At binabastos ko na din sila. Or otherwise, kasi pag sobra, baka may dinededma ko nila. Yung iba nagdi-disappearing message. Kinukuha nila kasi yung number ko. Huwari, nag-work ako. And then, imi-meeting kami with my manager. Tapos, Ivani, pwede ba makuha yung number mo? Kasi meron lang kami i-discuss na very important. Maya. Iba Hello, na. dinner tayo. Ganda-ganda mo. Uy! What gave you the strength to say no? Because ang daming babae in show business who are struggling and sometimes they may feel no judgment here at all, but they may feel that's the easy way out. Depende po sa tao eh. Pero ako kasi okay naman ako sa buhay ko. Tsaka basta may makain ako, may matitirhan ako, okay naman yun eh.
I have my own money. So no. Today, you have your own money. But before, Yeah. wala naman akong decent proposal noon. Nung sumikat ka na. Yes. I think more women should learn to say no. How do you say no? Can you share it with the women watching? Mag-no ka lang. Say no. Straight. Wala nang paligoy. I'm sorry. Walang ganun. No. No agad. If you want that, then decision mo yan. Kasi kaya mo magtrabaho para dun. Kaya mo maabot ko ano man yun. Kaya mo siyang abutin by working hard and believing in yourself. And you don't need a man to reach that. Sino sa mga kapatid mo ang pinaka-close? Mona. Okay, bakit si Mona? Siya yung best friend ko. Kasi yung growing up, yung ate ko tsaka kuya ko, sila yung best friend. Sa ako kasi yung third child. So sabi ko, sana magkaroon ng girl. Tapos best friend ko siya. Tapos mahilig kami sa makeup. Gagawin namin lahat ng gusto namin together. And then binigay ni God, si Mona, ang ultrasound pa nga sa kanya, lalaki siya. So, ako ba yan, lalaki? Eh di maging boyish na naman ako. Pero nung lumabas siya, nagulat yung nanay ko. Kasi ilang beses siya pina-ultrasound twice, naging girl pa siya. Oh my gosh. You think handa si Mona kung ikakasal ka? One day? Oo. Na maghihiwalay kayo? Ano naman, You'd magkikita be- pa rin kami. Pero Or may kwarto pa rin siya sa bahay. Ganon. Ganun pa din. Apo. But you think you're ready? Matagal na po akong ready. Opo, okay naman po ako. So at 29 years old, Wag naman, magagalit yung manager ko. so mga ano feeling mo? Mga 31. Hindi ko alam. 31. I gave birth at 31. Wow. Yes, 32. That's when I got married. 30-ish to 31. So, Pero ayoko po kasi lagyan ng pressure na dapat by 35. Wala pong ganun. Ako hinahayaan ko na. But maybe, sana. the person you will marry, dapat ba approve ng nanay mo at lahat ng kapatid mo? Yes, importante po. Kasi, and dapat mahal niya yung pamilya ko. At mahal siya ng pamilya ko. At mahal din niya ang pamilya niya kasi mamahalin ko rin yung pamilya niya. Eh, ang nanay mo, you take care of your mom. Yes. Okay. What is that like, taking care of your mom? Masarap. Kasi di ba inalagaan po niya ako ng bata ko. So, ang sarap ibalik din sa kanya kung ano yung pag-aalaga niya sa akin. And ganun po dapat yung sa parents kapag tumatanda sila, nagiging makulit, nagiging parang bata. So, dapat ibalik mo yung love and yung care na binibigay talaga nila sa'yo. Naiiyak kapag parents mo ang topic, no? Yeah. Doon ka talaga Family naiiyak. talaga po. Oo, when it's your parents. You have a strong spiritual life. You're very close to the Lord. Lahat po pinagpe-pray ko talaga. And may time na nag-alay lakad po ako. Kasama yung ate ko. Tapos, ang prayer ko nun, balang araw, sana maging magandang career ko, maging successful. Tapos binigay ni Lord. Oo, higit-higit pa. Higit-higit pa. Higit pa, no? I try to always visit kahit magsindi lang ng kandila, mag-pray. Yun po, kasi importante na hindi mo lang siya maalala kapag may problema ka. Dapat lagi mo siya naalala. One point in your life, you had a health scare. Yes. Halos, I think, inakala mo na matindi ang pinagdaanan mo. Ikwento mo yun. So nagkaroon po ng tubig yung tiyan ko. It was not because of it's because of PCOS. Matagal na siya, ever since I was 13 years old, meron na po. And then lumala siya ng lumala kasi nga hindi ko talaga siya tinitreat. Kasi yung mom ko meron, yung kapatid ko meron, so akala ko okay, normal lang. So sinasabi nila ang dami ng cyst, ganyan. Then malang ako. Okay. Kasi nagkaroon na ng water and all, tapos nalulunod na ako. Tapos doon ko na inisip na, ang bilis ng buhay. And I was in so much pain. Doon ko na-realize na wala ka namang may bit-bit sa pag namatay ka. Yung mga gamit mo, yung bahay mo, yung pera mo, mabibit-bit mo ba? Hindi. So doon ko na-realize na parang, shit, mamigay na ako. Share your blessings kasi you can't really bring it to the grave. Napakaganda mo, nagkunwari kang taong grasa. Ako dun kita nakilala. Yung nagtaong grasa ka. Who thought of that? Why did you think of that? Ako po. Actually po yung team ko po is management ko lang. Yung manager ko, wala talaga akong team na to think of me, yung ganitong wala po akong ganito. Ako lang, tsaka pamilya ko, tsaka yung manager ko. Ang inisip ko po kasi, pag nasa kotse ako, nakikita ko sila, ano yung nararamdaman nila? Madaling sabihin na, okay, eto siguro nararamdaman nila. But it's different when you're in their shoes and you actually you experience it. Paano ka itatrato ng ibang tao?
So, yun po yung nangyari nung pandemic. Sabi ko, gusto ko ma-experience at gusto ko makita kung sino talaga may mabuting puso. Kung hindi ako si Ivana. Kasi usually, bibigyan kita ng ano, kasi Ivana ka or whatever. So, ayoko ng ganun eh. Don't, kung as a stranger, as a nobody mo na ako, how will you treat? Sa street prank kasi, maraming magtataboy sa'yo. Ang kinakatakot ko, wag lang ako saktan kasi wala akong bodyguard talaga pag mga ganyan. Ako lang, tsaka yung hairstylist ko, tsaka Yun na yun. PA. Pero malayo sila sa akin. And then, kinakabahan talaga ako pagka ganun kasi hindi ko alam anong mangyari, mamaya may manakit or whatever. And yun, marami talaga. Umalis ka nga dito, yung masama talaga. What did you learn sa mga social experiments mo? Ang natutunan ko po is there is still kindness. Kahit walang-wala na po sila. Pag Pinoy kasi, grabe. Grabe yung puso nila. Kahit wala na sila, ibigay pa nila. Wow, yun ang nakita mo. And not because I'm an actress, not because I'm a vlogger. It's because ganun talaga sila. May isa kayong social experiment mo with tatay. Apo. Do you get shocked like with that number, million views? I'm more of proud than shocked. Kasi at least maraming makakakita kung gaano kabuti. Kung gaano kabuti tong tao na to. And maraming may inspire. Wow, nagawa niya yan. Kaya ko rin. Kaya ko rin magbigay ng kahit pa konti-konti. I can be kind and I can share. Bumili ka ng lupa, papatayuan mo siya ng bahay. What made you think of going that far? Deserve niya po kasi, Ma'am Karen, yung lesson na binigay niya po sa akin. Kasi nung time na yun, wala po akong, ito pupuntahan ko tong lugar na to. Wala po. Kung saan lang po ako dalhin kasi may mga nagpapaalis sa amin na, uy, malis ka nga dito. Kaya napunta kami ng lugar na yun. Yun yung pala may purpose si God na ipagtagpo kami. Tapos nandun lang ako, iba yung nilalapitan ko, tapos siya yung lumapit sa akin. Ayoko naman po humingi kasi alam ko hirap po siya sa buhay. Bakit pa niya ako tutulungan? Kung kakain ka, ito oh. Tapos nagbilang siya, 15 pesos lang yung pera niya. Tapos inabot niya sa akin yung 10. Kain ka. Ano talaga ako, yung shock talaga yung mukha. Akin to! Grabe ang mga Pinoy. At grabe, ang dami pa rin mababait na tao. Na kahit hirap na sila sa buhay, siya nga hindi natin alam kung nakakakain ba siya 3 times a day, yet tumulong pa rin po siya sa kapwa. Itong mga social experiments mo, clearly it has changed you. It has affected you also. Yeah. Right? Paano ka nagbago? Mas na-appreciate ko lahat. Lahat-lahat. At mas gusto ko mamigay. Kasi kung siya nga, nabigay niya yung almost more than kalahati ng pera niya, bakit ako hindi ko kayang gawin? So yung video po, yung kinita po ng video, lahat po yan, ibabalik ko sa kanya. Wala akong pambayad. Okay lang po. Kung kakain ka, kain. O, hingi ka na lang ng sabaw. Ano yan? Sa'yo, Bigyan mo ako? bibigyan ka sa